Hoy, Gagay! Hello? Tigilan mo nga yan. Nakakairita, ha? Naiirita kami. Ate Vicky naman. Kayo nga dyan, sumasabay lang ako sa inyo eh. Angin na pa kayo eh. Dahil di pa pangkat kawayan ha. Kami yun. Sige na, doon ka na. Alis. Alis. Nakikisali. Alam mo, parang tense tayong apat. Pare-pareho ba tayo ng iniisip? Oo naman. Di ba tungkol sa resulta ng pap smear ni Andeng? Uy, Meng. Kanina pa natin pinag-uusapan ng matres ni Andeng. Simpleng mayoma lang yun. Mayoma? Eh, bukol pa rin yun, di ba? Yung mayoma, maliit na kontilyo na lumaki. Ngayon, lahat ng babae meron nun. Pero sabi ng doktor, hindi lahat ng mayoma delikado. Bakit kasi kung ano pa tumutubo sa katawan ng babae? Puntil, kulugo, bukol, mayoma? Oo, tama. Pero sa mga lalaki, bigote at sungay lang ang tumutubo. Ay, naku. Bakit ba yung mayoma sa matris ni Andeng ang pinag-uusapan natin? Yung asawa ko nandun sa presinto, si Bart. Mamaya, pinagpapiano na yun. Sabi mo, piano? Papapianuhin si Bart? Uy, gano'n na ba sa mga presinto ngayon? Ba malaking problema, Vicky? Hindi naman marunong magpiano si Bart, ah. Oh, Meng! Hindi! Yung Isip, piano, yung fingerprinting, ganon yun. Hindi yung piano, hindi yun. Hindi, no. Hindi piano. Eh, parang kasi pa-piano-piano pa kayo eh. Para fingerprints lang pala yan. Fingerprints! Eh, basta, yun din yun. Oo, sige. Alam mo, ito tao ito ng tao. Eh bakit naman kasi ang asawa mo nagdadala-dala ng baril na walang lisensya? Dapat ikaw may dala ng baril kasi ikaw ang takaw kontrobersya. Akin nga yung baril na yun eh. Ha? Oo, binili ko dun sa isang suki ko na asawa ng pulis. Hindi ko nakuha yung lisensya. Eh bakit hindi mo nalang kunin yung lisensya dun sa asawa ng pulis? Hindi na pwede. Bakit? Nahuli na yung pulis dahil miyembro ng Huli Duck Gang. Ano ba yan? Illegal din pala yung pinanggalingan yan. Ganun na. May mga babaeng pabigla-bigla ang desisyon, kaya nagiging komplikado ang ibang problema. And Vicky is one perfect example. Ano ka ba? Watch your car boy ka, hindi ba? Iniwan ko sa yung buong-buo itong kotse ko, tapos pagbalik ko, flat ang gulong? Ano ka ba, bantay sa lakay? O ngayon? Ngayon, kamot ang isasagot mo sa akin. Ano, magpaliwanag ka. Dalawa lang naman yan eh. Sasagutin mo ba ako kung ano nangyari dito sa gulong ko, bakit na flat, o ipapupulis kita? Ganun lang yon. Hindi ka sasagutin yan, Reg. Pipi at bingi yan eh. Pero, okay yan. Siya nagbabantay sa kotse ko eh. Matino yan. No, diba? Joey Guerson. Brother ko si Jacob. Yung kinasal last May. Ikaw yung nag-ayos nung kasal nila, hindi ba? Oh, yeah. I remember. The Guerson Reynoso wedding. Yeah, right. Kung meron ka pang lakad, gusto mo, ihahatid na kita. Wala na naman ako ibang pupuntahan eh. Pwede na rin natin ipa-vulcanize yung flat tire mo. Kung okay lang sa'yo. Okay. Mga taong buwan, bukas tong pintuan. Ebok! Ebok! Hoy, ate! Hoy, kamusta? Dito. Kumusta? Bakit iniwanan yung bukas ng pintuan? At sa bakit sang katero naman bugasing katero dito tsaka kawali? Sorry, ate, kasi alam mo, hugasan ko talaga to eh. Kakatapos ko lang magluto, kaya nakalimutan ko. Sorry, ha? Bakit? Gano'ng karaming putahe naman yung niluto mo? Sa katero pa yung natin ang ulam niya sa ref, ha? Ate, nag-experiment kasi ako ng bagong recipe. Alam mo, dun sa manok tsaka sa baboy, naku ate, kung matikman mo, titiri ka mata mo sarap. Ay, Ebo, kakapamalengke ka pa lang.
Yung manok para sa makalawa. At yung baboy para sa susunod na linggo. Anong akala mo sa bahay ko? Restaurant na pay now, eat later, pamalengke ngayon, ulam hanggang isang buwan. Ano ka ba? Ang daming drama nangyari nung kasalang yun. Biruin mo, yung mother ng bride biglang nag-collapse. Pagkatapos, yung flower girl, nagsusuka. Pagkatapos, yung pare, sinumpong ng hika. Pagkatapos, yung best man, bigla na lang may inaaway sa cellphone niya. At yung bride mismo, nako, hinika, katakot-takot. Hindi ba? Naalala ko, di ba nawala yung wedding ring? Tapos lahat ng tao sa simbahan hanapan ng hanapan. Yung ninong, yung pare, yung bride and groom. So, kamusta na ang brother mo? Kamusta ang bagong kasal? Hiwalay na sila. Reg, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Nakakatuwa naman ah. Aba. Wow, ang taas ng grades mo, anak. Proud naman ako sa'yo. Top 10 yan, Mami. Top 10. Ay, nako. At dahil dito, ibibake kita ng chocolate cake mamaya. Nakita mo na, Mami. Kahit super babad ako sa phone super taas naman ang grades ko. Ay, nako. Basta lagi ka above average ang performance mo sa school. Kahit sarili mong linya, bibigyan kita. Ayos, talaga. Pwede na akong pabili kay Daddy ng kotse. Ay, nako. Hindi pwede, no? Underage ka pa. Ha? Siguro. Motorbike na lang. Hindi pwede. Oh, hi, baby. Maaga ka ngayon. Dems, look Pwede nang ipa-frame yung grades ko. Kaya mo yan? Oo na, no. Oh, ba't ka galit? Yung grades mo, pakita mo na kay Mami. Oo nga. Wala pa. Hindi pa nire-release. Mami, check muna ako. Ang sakit ng ulo ko eh. Oh, merong pain reliever doon sa drawer sa taas, anak. Demi? Ang akala ko, hindi nabibiktima ng sobrang stress ang mga kabataan ngayon. Minsan, mas matindi pa pala, lalo na pag may mga expectations. Okay na. Sige, pwede mo na ikabit yan. Okay. O, paano, Joey? Is thank you enough? Alam mo, kung hindi ka nagmagandang loob sa akin, palagay ko nawalan ako ng kliyente, kaya I think it's my turn to treat you. Kahit sa isang expensive restaurant. Tiyahe nga sa'yo Biruin mo, eto lang ang napamerienda ko sa'yo. Oy, tumigil ka nga. Ako ang dapat magpa-coffee. Alam mo, ginawa kitang driver. I owe you one. Talaga. Sige na, kailan? Don't worry, that's nothing. No, it's something for me. There's no such thing as free lunch, my dear. Well, okay, if you insist. Pero, ayoko sa restaurant. Okay. Sa videoke, para hindi ako kumakanta. Kung bowling, wow, mas lalo nang hindi ako marunong. Bar, pwede pa. Tumutoma ako Tumutoma? Matagal-tagal ko rin hindi narinig yung word na yan. Kalimutan mo yun. Salitang kanto lang yon. Okay, sige, bar, pwede. Pero I promise you, pag nalasing ako, diretso pa rin akong makakauwi. Bahay mo. Bahay mo, dinner tomorrow.
Sa mga gaya ni Rev na medyo makamandag ang dila, iisa lang ang antidote. Isang good-looking, nice, and charming gentleman. Oh, Ebo, kahit 3 putahe lang, yan ang 1,500, ha? Uy, 1,500? Isang buwan na namin pamalengke yan ah. Okay lang yun, yung sobra, kay Ebok na. Ebok, dadagdagan ko pa. Sige. Alam mo, bakit kasi nag-iimbita ka pa sa bahay mo? Sanay ka naman sa delivery tsaka paluto. Alam mo, Ate Reg, huwag ka bagalala. Bigyan mo lang ako 500. Mababudget ko na to. Sino ba naman kasi inimbita mong pupunta dyan sa bahay mo at parang natataranta ka? Si Joey. Joey Guerson. Person? Magkano ba yan? Hindi. Filipino beauty. Bakit tumatagos yung tingin mo? Uy, Ebo, iwasan mo magluto ng tahong, talaba, at saka kahit na nung maanghang. Huwag na huwag kang gagamit ng sibuyas, ha? O bakit naman? Siguro naman walang allergy yung bisita ko sa seafoods at saka sa mga maanghang na pagkain. Hindi yon. Ang ibig ko sabihin, iwasan yung mga aphrodisiac. Aba, lalaki pala yung bisita mo, delikado. Baka mamaya makalimot kayo. Alam mo, Esme, hindi ka nakakatawa. Tsaka, Mare, hindi aphrodisiac. Aphrodisiac. Astro ka dyan, horoscope yun. Sorry, kamali, tao lang. At least, you learned something from me today. Thank you. Aphrodisiac. 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 Ate Gagay? Ate Gagay, si Ninang. Demi, upo ka. Ano gusto mo? Juice, soft drinks? Kahit ano, thanks. Matagal pa ba si Ninang? Ay, ewan ko. Okay. Oh, bakit parang ang lungkot mo? Sabado ngayon ah. Wala kang gimmick? Wala ako sa mood. Eh, bakit? Bakit bagets? Anong problema? Uy, Demi. Diyos ko! Buntis ka? Sinong nakabuntis sa'yo? Alam na ba yan ang magulang mo? Diyos ko, Demi! Panginoon ka, buntis ka! Diyos ko! Lagot ka sa nanay mo! Buntis ka! Ano? Buntis ka? Buntis ka, Demi? At hindi alam ng nanay mo? Naku, Diyos ko, yun na nga ba sinasabi ko eh. Ang kakaparte mo, delikado. Bakit? Bakit mo naman nagawa yan? Alam mo naman masasaktan ng nanay mo. Sino? Sinong hayop ang gumawa niyan? Sino ang nakabuntis sa'yo? Sino? Ninang, hindi ako buntis! I'm not pregnant, okay? Talaga? Feel ko lang naman yun eh. Hindi ba? Hindi nga eh. Sa taas. Reg, ingatan mo yung mga ribulto ko. Isasaoli mo yan, ha? Oo naman. Ikaw naman. Teka nga muna, meron ka bang padasal at hinihiram mo yan? Wala, no. Kaya lang kasi baka religious yung bisita ko. Kung walang makitang ganito sa bahay ko, baka sabihin nun, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ano? Anong klaseng mentalidad meron niyang bisita mo? Ewan ko, wala lang. Kaya lang baka ma-shock siya sa ayos ng bahay ko. Kaya please, huwag niyo akong istorbohin. Magre-redecorate ako ng bahay. Oy, Reg. Meron kang Prince Charming na darating, no? Baduy mo, ha? Prince Charming, wala. Bisita lang ito. Ibigyan mo naman ako ng background, no? Konting information. Huwag kang madamot, Mare. Okay. Binata. Mabango. Uy. Malinis ang kuko. Piloto. Ba? Oo. Good looking. Marunong umingles. At higit sa lahat, he's 10 years younger than me. Wala lang.
may problema ako eh. Nag-promise kasi ako kay Mommy at Daddy na babawi ako sa grades ko this term. Pero kasi puro failing marks yung grades ko last term. Pero ngayon, mas grabe pa. Puro baksak na. And I can't show my card to Mom and Dad. Lalo na kay Daddy kasi sure ako papagalitan nila ako. Lalo na kasi top 10 si Duke ngayon sa school nila. Siyempre, i-compare nila ako sa kanya. Hindi naman siguro. Eh, bakit nga? Ano ba ang problema? Bakit marami kang baksak? Baka naman hindi ka nag-aaral ng mabuti. Nag-aaral naman po, pero hindi ko rin maintindihan eh. Ang hirap kasi. Katulad ng math, hindi pumapasok sa utak ko. Pag nakikita ko yung mga numbers, parang mga ipis lang na nagkakagulo. Ang weird. I've hated kasi math and science kahit nung bata pa kasi ako eh. Baka naman kulang ka sa effort, inaanak. O kaya time. Kailangan din kasi may focus ka. Ang bobo kasi. Hindi ka na alam ang gagawin ko. Si Duke, hindi ko siya nakita nagbabasa. Wala man siyang effort na mag-aral. Pero ang taas-taas ng grades niya. Hindi ko maintindihan. Nakakainis na, nakaka-frustrate. Teka. Saan ba nakaupo yung crush mo? Ninang naman. Natural lang yon. Sige na, sabihin mo na, saan nakaupo yung crush mo? Katabi ko. Oh, wow! Ang sweet! Eh di araw-araw kinikilig ka, ha? Opo. Okay, alam mo, ako kasi, nung grade school ko, medyo mahusay ako sa math at saka sa science. Pero nung nag-high school na ako, nag-iba na yung priority ko. Dalaga na kasi ko. Kaya, ayun, napunta yung attention ko sa pagpapaganda, pag-aayos, ganon. Para maligawan ako ng mga crushes ko. Tapos, sabi nila, yung mga lalaki daw, takot sila sa mga babaeng sobrang talino. Kaya, nagbaksakan ng mga grades ko. Pero, masaya ako. Kasi, ang dami-daming naliligaw sa akin. Tapos, na-realize ko, sandali, aba, sila gagraduate. Ako, babagsak. Di, maiiwan nila ako. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Kaya, yung mga takot sa mga babaeng sobrang talino, sorry na lang sila. Maghabol sila. Kung type talaga nila ako, di, hulihin nila ako. Manligaw sila, di ba? Kaya ayun, eto ngayon, ninang mo, businesswoman. Tama na yan. Alam mo, there's such a thing as timing. Timing lang ang kailangan mo para masabi mo yan sa nanay mo. Siyempre, magagalit yun. Pero, pagkatapos ng galit, balik lambing yan ulit sa'yo. Ang mami mo, ang pinaka-pasensyosa sa aming apat. Kaya, maswerte ka. Thanks, Nina. Dito ka, Virgin Mary. Gaya nga ng nasa kanta, some good things never last. Pero mukhang ngayon pa lang, susubukan ni Rev kung good nga ito at kung maglalast. Uy! Bok, ang bilis mo naman. Handa na kaagad lahat yan. Para mamayang hapunan pa yan, Uy, teka. Parang, di naman kita nakita nagluto, Anong ginawa mo sa mga putahe? Minagic mo lahat? Diba? Sandali. Parang familiar sa akin yung mga ulam na yan, Uy, Bok? Ate, sabi mo, ayaw mong masayang yung mga linuto ko. O kaya yan, rinicycle ko na lang. Uy, pero binigyan ka ng pamalengke ni Reg, hindi ba? Oo nga.
Eh, di ba kinuha niya ako para magluto sa kanya? Eh, ito na yung bayad niya. Alam mo, pandaraya yata yung ginagawa mo, Evo. Eh, bakit naman? Tinan mo ate binigyan niya akong pera. Oh, ito, parang in-advance ko lang yung mga linuto ko, di ba? Hindi pandaraya yun. Evo, isoli mo yung pera ni Reg. Hindi tama yan. Okay na yan, di ba? Ang ganda, di ba? Alam mo, Evo, yung para kay Reg, yung para sa atin. Evo! Hello? Hi, Joey. Hello, Reg. Okay lang ba sa'yo kung mapaaga ako ng dating mamaya? Usapan natin 6, hindi ba? Pero baka mga 4:30 pa lang, nandyan na ako. Pero I have to leave soon kasi may biglaan akong appointment ang 7:30 p.m. Alright. Sige, so we'll have an early dinner at 6 p.m., okay? Okay, sige. Para makapagkwentuhan na rin tuloy tayo. Okay, sige, see you, bye! Oh my gosh, 3:30 na. Isang oras na lang. Anong gagawin ko? Isang oras na lang. Oh. Reg? Ay, naku, salamat at hindi ka umalis. May kukonsulta sana ako sa'yo. Oo, okay lang, Mare, pero mamayang gabi na, ha? Please, sige lang. Sandali lang to. Oo nga, pero mamayang gabi na lang, Mare. Kasi meron akong bisita Meron akong bisita ngayong gabi. Sige na, liligo pa ako. Sino? Basta, bisita ko lang. Sige na, liligo. Mag-aayos pa ako, Mare. Sige na. Sino nga? Mare naman diplomat galing sa Iraq. Sige na, magbe-makeup pa ako. Ano? Ang kulit mo, Mare. Please, babo na. Matagal nang hindi napapasukan ng lalaki ang bahay ko, Mare. Huwag ka na makulit, ha? Please, bye! Naku, Rina, may sinisikreto ka! Naku, Victoria, umalis ka na, please! May kandila. Set up, ha? Sige! Bye-bye! Demi! Dem! Ay, talaga. Ito, ano ba naman nakahambala ka dyan? Nakita mo ba ang kapatid mo? Hindi ko makita, Mami. Yung resibo ng kibaw, nahanap mo? Ewan, nasa? Pati ba ako natuto? Ikaw pang tinatanong ko. Dem? Demi! Ayan, kalat. Hindi ilagay sa isang lalagyan itong mga CD niya, oo. Oh. Here, may help. Thank you. Pwedeng magtanong. I hope you don't mind. Ikaw naman, hindi ka pa nga nakakapagtanong, defensive ka na agad. Pero sige, ano yun? Bakit wala ka pang asawa? How come you're still single? Sabi mo sa akin na you're a little past 40 na. I'm just curious. Thank you. Choice? Choice? Yeah, choice. Katulad na lang nung pagkatapos mo ng high school, graduate ka ng high school, after that you have to decide kung gusto mong mag-college o hindi, kahit na meron kang pan-tuition. Gusto mong mag-college kasi gusto mong maging titulado. Ayaw mo mag-college kasi ayaw mo nang dumaan ulit sa mahabang proseso ng pag-aaral. Alam mo, I hate rules. Matigas ang ulo ko Cheers. Ano naman ang koneksyon nung pag-aasawa sa pagiging matigas na ulo mo? Well, kasi kapag nag-asawa ka, ang lalaki ang gustong maging boss. Hindi ako nagpa-function ng maayos sa sistemang merong boss.
Kaya bago mauwi sa hiwalayan, mas mabuti pang huwag nang mag-asawa. Yun ang choice. So you mean, up to this very moment, you're still a virgin? Gagay, nakita mo ba si Demi? Hindi po. Wala po. Wala. Wala po. Ate Gagay, param naman Anong po wala eh? Ayan. Demi? Nandiyan ka pala. Ano ginagawa mo dito? Sinungaling! Ako? Hindi ikaw ang kausap ko. Halika nga dito, bumaba ka dyan! Bakit ka nagsinungaling, ha? Bakit sabi mo sa akin wala pa ang card mo kaya hindi pa nare-release ang grades mo? Nakita ko na ang card mo! Puro ka bagsak! Halika doon sa bahay! Ate Andeng! Huwag mo na siyang pagalitan. Huwag kang makikialam dito. Hindi ikaw nagbabayad ng matrikula ng anak ko, ha? Tara! Ate, bakit ba ang big deal nung ginawa ko? Dahil panloloko yung ginawa mo. Ate, sabi ko naman sa'yo, parang in-advance ko lang naman yung pamalengke ko tsaka yung pagluluto ko. Nagkataon lang, nagpaluto yung kaibigan mo, tsaka madami tayong pagkain, kaya yun na yung binigay ko. Total, pera mo din naman yung ginamit sa pambili ng ingredients Hoy, Ebo, kahit ano pang sabihin mo, tira-tira lang yun ng mga OA mong pagluluto. Kahapon pa yung mga ulam na yun, ininit mo lang. At hindi yun ang biniyaran ni Red sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Aba, solid mo ka, Reg, yung binigay niyang pera sa'yo. Sabihin mo sa kanya yung totoo. Ate, mas nakakaya naman yun, di ba? Jahe naman kung bigay ko yung pera ulit. Yun ang totoo. Yun ang gawin mo. Huwag ka manloko. Pero ate, kung... Basta, gawin mo na lang. Puro CD kasi ang inaatupag mo. Yung radyo mo, 24 hours naka-on. Tapos kung ano nung magazine ang binabasa mo, imbis sa mga libro. Wala kang ka-interes sa mga dapat mong malaman sa school. Ma, nag-aaral naman po ako eh. Nag-aaral? Ha? Anong nag-aaral? Yung bang nag-aaral, namumulaklak sa 7, yung card mo. Ang hirap sa'yo, ang selfish mo. Yan lang naman hinihingi ko sa inyo, Mag-aral kayong maigi. Mabuti pa si Duke. Yeah, right. Mas mabuti pa nga si Duke kasi kahit hindi siya nag-aaral, he gets good grades. Yeah, well, hindi ako si Duke, Ma. Hindi ako kasing talino ni Duke. And I'm just an average student that you will never be proud of. Demi! Demi! Ma, first naman to Demi. Nag-aaral naman siya Minsan nga, nagpapaturo siya sa akin. Ako lang yung tamad na turuan siya Mare, yung isang suki ko, kaklase ng anak niya si Demi. Mahina daw si Demi sa academics, pero kilala siya sa school. Magaling daw siya sa arts. Yun man lang, may rason ka na para maging proud sa kanya. Kanya-kanyang talent naman yan Tsaka, FYI lang, Mare, may nabasa ako na survey tungkol sa biorhythm ng mga babae. Sa ganung edad daw, medyo nag-a-adjust pa doon sa pabago-bago ng rhythm ng katawan. Huwag mong sabihin sa akin, nung edad ni Demi, kahit sandali, hindi ka na abobo. Bye! So, sa likod pala ng booth, doon sa school fair ninyo, nangyari yun. Doon pala naganap ang first experience mo. Sa isang pangit at mataba mong kaklase. Yeah! Alam mo, ang cheap pala ng taste mo noon, ha? So, 17 years old ka pa lang, hindi ka na pala virgin.
at least, di ba, honest ako. Nagkataon na bata pa ako noon, kaya madali akong naloko nung aking pangit at matabang kaklase. Alam ko na, kaya siguro hindi ka rin nakapag-asawa. Dahil siguro na-trauma ka dun sa first experience mo sa sex. Dun sa experience mo sa pangit at matabang lalaki. Di ba? Alam mo, easy to get ka pala noon, ha? Pero alam mo, nung first time kitang ma-meet dun sa kasal ng brother ko, ang first impression ko sa'yo, you're very liberated. Pero alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo nun, na-attract na ako kagad sa'yo. And then, naisip ko, you were so hot, babe. Teka, Joey, sandali. Yan ba ay epekto ng red wine? O talagang lumalabas ang kabasusan mo kapag nakakainom ka, ha? Come on, Reg. Come on. Sandali. Sandali. Loosen up, baby. Wait, Joey. Sandali. Come on. Come on. Ay, hindi. No. Out of my house, Joey. Red wine pa. No more. Out of my house. No. I'll be good. No, you're not good, Joey. No, you're not good. I'll be gentle, No. baby. Come on. Out, Joey. Out now. Just one kiss before I Out. I'll be back. Demi, remember the time nung nagtampo ako sa'yo noon? Binigyan mo ako ng card. Tapos nakasulat doon that you're sorry and that you love me. Ngayon naman akong hihingi ng sorry sa'yo. Sorry, baby. Masyado akong naging demanding sa'yo eh. But I want you to know that I'm very proud of you. I'm proud of you and Duke. I'm Will sorry. you forgive me? I'm sorry also. And I know it's hard to promise again, but I'm gonna try better to get my grades up next time. No, baby. Don't be too hard on yourself. Naintindihan ko. I want you to know that I'm very, very proud of you and that I love you very much. Reg? Mare? Pasok. Oh, nagsisigarilyo ka na naman. Ikaw talaga. Eh, wala. Pumunta lang ako dito para sana isoli itong perang binigay mo kay Ebo. Kasi hindi niya naman ito nagamit para doon sa mga pinaluto mo. Hindi pa ito nagagalaw? Aba, malamig na to ah. Yung mga bisita mo, nakaalis na hindi pa dumarating. Pero alam mo, buti na lang. Pumunta ako dito kasi alam mo lahat ng yan, tira-tira lang doon sa mga sangkatutak na pagkain pinagluluto ng hibang kong kapatid. Kaya yung perang binigay mo sa kanya, hindi naman nagamit. Sasoli ko na lang, ito kunin mo.
Bigay mo na kay Ebok yan. At saka yung mga pagkain, Mare, iuwi mo na yan. Walang kakain yan dito eh. Umalis na yung bisita ko. Reg? Bakit parang laglag na laglag ang mood mo? Inis na inis ako sa sarili ko. Kasi binigyan ko ng panahon ang isang lalaki dahil nagwapuhan ako. Ang totoo, Mare, gusto kong lumandi. Ang totoo, gusto kong patunayan sa sarili ko na may asim pa rin ako. Ang totoo, ang feeling ko may mangyayari ngayong gabi. Nag-isip ako, kailangan kong mamili. Mauuna ba ang sex o mauuna ang emosyon? Pero habang hinihintay ko siya na kumonek sa akin, naramdaman ko na isa lang yung gusto niyang mangyari. Gusto niya lang natikman ako. Nag-isip ako ulit. Inisip ko, papabastos ba ako? O magkukunwari akong sa pagmamahal mauuwi ang lahat ng lintik na tsikahan namin? Pero bigla lang natakot ako. Yan, takot ako. Tapos wala na, tapos na. Ganun na lang yun. Ganun na lang. Ibig sabihin, hindi na babalik si Mr. Kung sino man siya. Di bali na lang. Itatrato ko na lang yun na isang sweet bangungot. Ano mo, parang apektado ka. Kasi, Mare, ang gusto ko lang naman yakap eh. Yakap ng isang tao nagmamahal sa akin. Yun lang yun, Mare, yun lang. Nakapin mo naman ako. Kahit yakap, kaibigan lang. Nakakainis sa pag-iisa to. Puro kadramahan. I love you, Mama. Sa susunod kasi, pipiliin mo na ang lalaking iimbitahin mo sa bahay mo. Correct! Eh kasi naman, 10 taon ang tanda nun. Ay, hindi. Ikaw pala. You're 10 years younger. Isang gabi lang yun. Ay, ang daddy, nirush sa ospital, tumawag si Tita Sally. May mga balitang hanggang ngayon ay nakakawindang pa rin. Di mo man gustong pawindang, lalo na tungkol kay Dave.